morning po, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Tsaka po Opo. sa ating mga tagapakinig. Opo. Salamat po sa panahon. Yusek, ang ilang pong mga nasa construction business, no? Yung mga miyembro po ng Philippine Contractors Association, nagparamdam na even sa ilang pong mga pribadong proyekto na may notisya na nagtaas na daw po ang presyo ng bakal. Yung pong simento, yung mga imported po, meron na rin pong paramdam at yung pong mga ginagamit nila sa konstruksyon. Kaya po, mukhang may porsyento na po ng taas sa construction cost. Kapag ang pinag-uusapan natin po ay pagawaing bayan, DPWH projects na nagpabid na po ng mga proyekto sa mga contractors na ito, kumusta po ngayon ang presyuhan po ng proyekto? Tama po kayo, Manong Ted. No? Ito po ay aming patuloy na minomonitor dahil nga po sa nangyayaring gera. Talaga nga po nagkakaroon ng epekto sa presyo ng mga materyales tsaka po ng ating mga petrolyo. So kami po ay nag-issue ng Department Order Number 43. Ito po ay preliminary measure para po tugunan itong mga pag-increase ng presyo. Diba po, Manong Ted, last year, naglabas po tayo nung ating CMPD. Ito po yung Construction Materials Price Data. Ito po yung ginagamit ng mga contractor at ng DPWH. Basihan po ito ng presyo ng materyales kapag nagkagawa tayo ng bid out ng proyekto. So ngayon po, sa ating bagong DO43, mapayag po tayo gumamit ang mga implementing offices ng supplier canvas prices. Kapag po itong ating CMPD ay hindi na niya nare-represent ng tama ang prevailing market conditions ng kanyang locality. Mhm. So, meaning, to be more emphatic po, Yusek? Yes po, bali halimbawa po isa pong District Engineering Office na mayroong proyekto, kapag po yung mga presyo doon ng materyales ay hindi na po sila tugma doon sa ating nilabas na CMPD, pinapayagan na po natin sila gumamit po ng canvas prices, meaning magkukuha po sila ng 3 quotation from reputable suppliers at yun pong median noon, yun na po ang kanilang gagamiting presyo. So in other words, they can use the canvas prices instead of the prices in the CMPD. Anong Ted? Meaning, magkakaroon ng adjustment sa cost ng project din? Tama po. Doon po sa materialis po, no, na yung presyo po ng materialis. Therefore, aangat po yun kapag po umangat yung presyo ng materialis. And meaning, magkakaroon ng dagdag na gastos ang gobyerno? Ganun po mangyayari, Manong Ted. Pero kapag po kasi siyempre po, ano po rin yun kailangan po within ka pa rin sa budget na nakaalat sa project. Kapag po mag-exceed ka na nung budget, meron na pong ibang proseso para doon, no? Siyempre kasi wala na pong allotment ng pagkukuha na ng pera po, Manong Ted. Opo. Pwedeng maging dahilan ba ito para matenga yung project at mga tuwiran yung contractor na hindi na namin maitutuloy ito? This can be, Manong Ted, meron po mga provisions sa ating procurement law or ang RA 1209. Meron po ang termination for convenience kapag po halimbawa ongoing na yung proyekto at ma-determine po ng contractor at ng implementing office that the economic and hindi na po feasible ituloy yung proyekto dahil po sa economic conditions. Pwede po yung mag-terminate through convenience. Pwede rin po masuspend ang proyekto. Halimbawa po, justified naman po yung suspension dahil nga po, for example, in a particular locality, wala na po nagbebenta ng gasolina o nahihirapan po sila mag-procure. Meron po mga remedies po na available sa procurement law po. Okay. Kasi po sir, hindi lang sa construction materials, Tsa at mga kapatid na pinag-uusapan, yung equipment na ginagamit ng kontratista, no? Alam niyo na po yan, maliban sa dump truck, di ba? Lahat yan gumagamit ng diesel. So, kapag sila ay nagsabi din na may problema kami sa aming mga construction equipment, maaaring sabihin din na ito'y dagdag sa cost ng kontrata and perhaps
either the delay or cancellation po of the contract. Ganun po yun, attorney. Posible po, Manong Ted, posible po. Di ko din po nabanggit kanina, doon din po sa ating Department Order 43, bukod po sa pag-allow natin ng pag-adjust ng presyo ng materyales, meron din po tayo doong adjustment ng equipment rental rates. So meron din po tayo doong formulang nilagay dahil nga po we are taking into consideration the increase in the fuel prices. So meron din po tayong adjustment doon sa equipment rental rates na prescribed po ng department. How prepared is the DPWH doon sa mga proyekto na importante pero baka maapektuhan ito, matigil ito sa completion nito para sa kapakinabangan ng taong bayan? Opo, no? So we are continually monitoring the situation, Manong Ted. Siyempre, we are adapting and introducing measures as we go along. No? Siyempre, hindi po natin alam kung kailan po ito matatapos. Inaasahan po natin na sana po yung mga ongoing project ay yung mga materyales naman po niyan ay handa na. No? Kumbaga matagal na po na lang na-procure yan at ginagawa na lang. So hopefully hindi naman po maapektuhan sana ang mga ongoing project. Yun na lang po ang aming pinaghahandaan, yung mga projects na i-bid out pa lang. Kasi nga po, ito po yung mga bibili pa lang ng mga materyales. At sila po talaga yung mga maapektuhan nitong nangyayaring changes in prices. Pero po yung mga ongoing, ang aming pong understanding and expectation ay nandiyan na po yung mga materyales. Naka-ready na po yan sa kanila. At it's a matter of just building and constructing. So practically, ang pinag-uusapan natin dito ay kumbaga renegotiation ng kontrata, ganun po, no, Yusek? Meron pong price escalation po, Manong Ted. Meron po tayong sa ang procedures sa ating procurement law. Basically, meron po silang remedy na mag-price escalation kapag nga po nag-iba na po yung market condition. Okay. Pwede ho bang mag-specific lang tayo? May ano po mga proyekto ngayon ng DPWH na major na nakikipag-negosasyon na po ang kontraktor? EDSA halimbawa, EDSA Rehab. Halimbawa lang po ito at iba pa. Please. Yeah, Manong Ted, actually sa ngayon po, yung mga ongoing, wala pa naman po kaming nare-receive na any letter request for price escalation. We think na kahit po sila ay inaabangan din po ang current sitwasyon. No? Baka mamaya po kasi ngayon pa lang sila ay sumulat na ng escalation tapos after ng isang buwan, mas lalong tumaas. So parang lahat po ngayon medyo nagmamonitor pa. Pero marami na rin pong kaming naratanggap ng mga feelers para po sa mga for procurement pa lang. Kasi nga po, kami po ay nag-advertise ng mga projects na meron ng presyo. At doon po sila nagtatanong kung mag-a-adjust po ba kami noong presyo ng mga aming pinabid out. But so far po wala kayong ma-identify. Itong EDSA busway, itong EDSA Rehab na ito, so far so good po tayo, Yusek? Yes, Manong Ted. Ito pong EDSA, wala naman pong problema dyan. And we expect that itong during Holy Week po, tuloy-tuloy po ang trabaho dyan. Even the supply of asphalt, halimbawa? Yes, Manong Ted. Kasi nga po, usually naman po yung mga ganyan, meron po yung mga planta. Okay. Opo, so produce naman po yan dito. Ang magabago lang po siguro dyan nga yung kanilang sa fuel po ng paggamit ng kanilang mga makina, which we have provisions for. Opo. Sir, ano ang effect nito? Ito ngayon, to be more pragmatic about the situation, effect on the fulfillment of the government's promise to be able to deliver itong mga major infrastructure, even itong Maharlika Highway Rehab na sinasabi ni Secretary Vince, including yung employment opportunities para sa mga nasa construction industry, and yun nga po, no, yung economic impact nito sa bayan. Opo, Manong Ted. Well, offhand, definitely po maapektuhan po tayo dahil kapag tumaas ang mga presyo, as I earlier mentioned, kung mag-price escalation, sabihin po nun, yung mga proyekto po natin, baka po lumiit yung mga target. Hindi po ba? Halimbawa po, kung ang sa 100 million, kaya mo po ay ganito kahabang kalsada, kapag po pagpatuloy ang pagtaas ng
presyo ng mga fuel at iba pang mga produkto, sa 100 million po, mas iiksi na po yung inyong matatapos. So baka po magkaroon ng reduction in target. But in terms of completing the project, yung mga employment, hindi po tayo magpapa-apekto dyan. No? Tuloy-tuloy naman po ang ating pag-bid out ng mga proyekto, pag-implement ng mga proyekto. Mag-adjust lang po tayo sa presyo. So ang pinaka-effect po talaga niyan ay baka lang po yung ating mga original target would be shortened. Kumusta po ang cash position ng DPWH sa usapin po ng inyong obligasyon sa mga contractors ninyo? May mga bali-balita po na pahirapan makapag-release ng Notice of Cash Allocation po ang DBM. Nagtuloy-tuloy nung simula po, syempre nagkaroon po sila ng mga reforms at kami rin po syempre nahigpit po sa mga dokumento. Pero po ngayon po tuloy-tuloy na po, almost every week po nakakapaglabas na po ng NCA ang DBM at kami naman po ay na-disperse naman po namin agad ang mga notice of cash allocation na aming naatanggap. So tuloy-tuloy na po, Manong Ted. Medyo nagkaroon na po kami ng sistema. So alam na po namin yung na-streamline na po namin yung proseso ng submit ng documents namin at yung kanilang pag-process at pag-release ng NCA, Manong Ted. Yun ho bang pagtukoy po ng DPWH sa mga ghost and substandard projects or even overpriced projects ay nagpapatuloy pa din? Yes, Manong Ted, kami po ay patuloy pa rin po kami nag-cooperate sa mga law enforcement agencies. We understand that the investigations are ongoing with the DOJ, with the Office of the Ombudsman, at kami naman po ay nagpapatuloy na nagpo-provide sa kanila ng mga dokumento kanilang hinihingi, no? Pati po ang COA. Anong Ted? But what happened to the task force ba yun? Kasi before, ang sipag-sipag kasama DPWH. Pinupuntahan yung mga flood control projects and they identify itong either, siguro kung sabihin na po natin na wala ka nang makitang as in ghost, pero yung mga overpriced o kaya po naman substandard, parang tumigil na po yata, Yusek. Wala na pong ganun ngayon? Meron po, Manong Ted. Actually po, yun pong aming internal audit service at yung aming quality assurance unit sa DPWH. Linggo-linggo po, talaga pong labas sila ng labas. Meron po silang, in fact, yung backlog po nila ng mga pinupuntahan, napakahaba po ng listahan nila. Pero po, linggo-linggo, sila po ay patuloy na lumalabas at tinatapos ang report ng kanilang mga projects na in-audit at in-investigate. And then ito naman pong mga findings na ito na kanila binibigay sa amin, kapag po ito ay merong makitang mga minor defects na hindi naman po anomalous, ito po ay agad namin pina-flag sa mga contractors kapag within the warranty period para po ma-avail natin ang warranty at ma-repair nila itong mga projects. Kapag naman po medyo malaki yung meron pong possible na irregularity, ito po ay nire-refer namin sa kinauukulang law enforcement agency para po sila mag-proceed for further investigation. So ganun po ang aming proseso. Okay, pero parang nagbago, no? Kasi dati medyo lantad sa publiko, may press con o kaya naman po may report, no, kung saan po sinasama pa yung media para makita, para lang mapatunayan na hindi lumulubay ang gobyerno, no, sa paghabol dito nga sa mga responsable sa mga nagdaan tungkol sa mga proyektong overpriced o kaya po naman wala sa standard. Wala na pong ganun ngayon. As in tahimik na lang ito, tapos pag may nakita, hindi nyo na ito isinasa publiko. Ganun po yun, attorney. Yes, Manong Ted, pinapaubayan na po namin ito sa mga law enforcement agency para po yung po kasi further investigation ay sila na po magpapatuloy. Opo. Paano yung mga contractors? Yung mismong mga contractors ay congressman na nabanggit, no? Ang dami nila. Wala ho tayong kabali-balita doon sa mga proyekto ng mga kumpanya ho nila. As in, ngayon po, paano yun? As in, wala pa ho kayong pwedeng isa publiko na mailalantad na informasyon kung totoo pong nagpapatuloy ang mga investigasyon? Manong Ted, yun po kasing mga nabanggit nyo ng mga contractors.
For my understanding, Manong Ted, ito po yung na-refer na po ng ICI to the Office of the Ombudsman. Opo. So, kami rin po, insofar as the documents and information na hiningi po sa amin, na isabit na rin po namin lahat. So, we entrust the same investigation doon na po sa Office of the. Okay. O sige po. So, hindi ko lang alam kung may tanong, meron ba akong tanong kay Yusek Chacha, please? Yes po, Yusek. Balikan ko lang po yung kanina, yung tungkol po dun sa pagtaas po ng presyo ng mga construction materials. Sir, yung variation orders na inaalaw po ng DPWH kung saan renegotiation kayo, kung magkakaroon nga po ng additional construction cost, paano po natin nasisiguro na walang loophole for corruption po yun? Paano natin malalaman na may legal safeguards talaga na yung mga idadagdag na presyo ay yun lang talaga yun? May public disclosure po ba yan? Yes po, DJ Chacha. No? Bale, meron po kaming nilagay doon na formula for benchmarking doon po sa aming department order. Kasi po ang PSA, meron po yung PSA indices na meron din po sila dapat na monthly na pinapakita na presyo ng mga materyales. So ang ginawa po naming formula dyan for benchmarking ay dahil po yung aming CMPD, yung pang Construction Material Price Data ng DPWH ay last po in-issue noong December 31. Opo. So ang ginawa po naming formula dyan ay dapat po i-benchmark nila yung PSA index noong December 31 versus the PSA index nung period ng kung kailan po sila nag-canvas. So halimbawa po, sila po ay nag-canvas ngayong March, kailangan po nila ipagka sa latest PSA index kung magkano po yung tinaas din na persyento from the December PSA. So what's important, Yusek, para lang mas maintindihan ng mga kababayan natin, ang importante dito, may public disclosure po ito para nakikita natin kung magkano yung nadagdag at saka hanggang ilang beses pwede mag-issue po ng variation orders. Baka naman maging non-stop po. Actually, clarification lang po, no? Hindi po ito variation order. Ito po ay paggamit po nung construction price material. Yun, yun po ang kanilang kinakanvas. Opo, yun lang pong presyo ng materyales. And it will be, kumbaga may public disclosure po ito? Meron po. Meron Okay. po. Doon po sa, kapag naman po yung magiging ano po nila, program of work, nandun na po yung bagong presyo ng materyales. Okay. Sige po. So, Attorney Yusek, salamat sa panahon po at kami po ay kaisa ninyo, no? Dito po sa pagbabantay nga sa mga proyektong pambayan at yun din pong ating pangamba no sa magiging epekto nito sa delivery po ng infrastructure projects ng Estado para po sa bayan. Salamat po, Yusek. Yes po, maraming salamat po, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning po sa Thank you. Thank you, Yusek Ricardo Bernabe III, ang spokesperson nga for legal issues ng DPWH. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.